Hey! Sumasabi. Hey, welcome back to our channel. And for today, hindi na tayo mag-unbox, pero itutuloy natin yung theme ng Transformers Victory. Tama ba? Sa Transformers Victory sila. Tama. Yung last week, yung kay Great Shot, yung ngayon naman, yung isa sa mga nakalaban niya sa anime, yung team ng Breast Force. Tapos yung nagko-combine sila, si Laio Kaiser. Kaya lang, itong Combiner Wars version na to, hindi ito katulad nung sa series. Kasi meron dito, itong character na to, ang name niya, Desaurus, parang Deathsaurus. Tapos pinapalitan niya yung dalawang original na members. Tapos, imbis na 6 members yung team na ito, naging 5 na lang. Tapos, may additional na weapon. Ito. So, bago natin ituloy yung video, check muna natin yung bawat members ng team. So, ito, si Drillhorn. Ayan, yung alt mode niya, tank na may drill. Tapos, si Skyhawk. Ito, itong pink. Tapos, si Hellbat. Pero, pinalitan na rin yung pangalan nito para sa Combiner Wars kasi masyado yatang yung name niya dahil sa word na Hell. Check ko yung mga bago lang name. Yung maluma muna lang name ang iyan natin. Ito si Kill Bison yata. Ito nga si Desaurus. So, ito yung mga bagong names niya sa Combiner Wars version. Itong si Hellbat, naging Fellbat na. At si Kill Bison, ito, naging bagong pangalan niya. Siya na si Iron Bison. Ayan. Tapos ito, nalimutan ko sang series to weapon ni Starscream. Basta ito yung naging weapon itong Combiner Wars version ni Laio Kaiser. Ito yung isa niyang form. Tapos, pag weapon siya, pag weapon tong character na to, ganitong itsura niya. Wait lang, mali pala. Ayan. Parang blaster na may mga blade sa gilid. Pero yung ginagawa ko pag weapon siya ni Laio Kaiser, wala kasi siyang official na weapon talaga. Wala dito yung parang tri-sectional stuff ba yun? Wala kasi. Kaya ginagawa ko ganun lang. Kino-combine ko itong mga weapons ni Desaurus tsaka itong Micron na to, Arms Micron, para magmukhang sword. Pero siguro pag mag-3D model na lang weapon niya para mas naging close dun sa series. Ayan. Okay, so gawin ko ngayon, ita-transform ko ang bawat isang members nitong team na to. Pero bago yun, ito nga pala iba pang accessories na kasama. Kasi nga sa Combiner Wars sila. So, meron kasama ng mga ganito, hands and feet. Kaya lang, medyo maliit tong mga to eh. Kasi yun yung default, simula sa Combiner Wars tapos sa Power of the Primes. May mga kasamang hands and feet na pwede rin maging weapon kapag naka-alt mode or robot mode. Pero pag limbs sila, ayan, ito yung naging itsura nila pagkakamay. Ganito. Pag paa naman, ganito. Pero nagkaroon kasi ko ng mga sobrang perfect effect na hands and feet. Kaya, ito yung ginagamit ko kay Laio Kaiser. Hindi ko perfect effect naman yata ito. Parang extra yata ni Superior. Ayan. Medyo may konting discoloration lang kasi nga medyo matagal na sa storage. So kasi yung figure na to, na-release pa ito 2016. So halos 10 years old na siya. Tapos, hindi ko siya nagawa ng video dati kasi parang pagkabukas ko yata, dinisplay ko na agad sa, sa cabinet, sa shelves. Bale, simula na nabili siya years ago. Isang beses pa na-transform ng time na yun. Tapos ngayon lang ulit, dahil pinractice ko muna silang i-transform bago gawa ng video. Unahin na natin itong si Desaurus. Bale ito, retool and recolor ni Combiner Wars Skylynx. So, kaya magiging mode nito, ito lang, ganito, yung alt mode niya, parang shuttle, na may kadugtong sa ilalim. Tapos, yung parang alt mode ni Skylynx,
yung parang Gryphon, hindi na magiging mode nito. Kasi nga, ano lang siya, recolor and slight retool kasi binago yung head sculpt. So, subukan natin siyang i-transform doon sa isang mode niya. Medyo weird nga lang na hindi siya binigyan ng normal na robot mode. Kaya tuloy yung iba, kasi nangyari na to, parang, ano ba ito, naging exclusive yata ito sa Entertainment Earth nung unang time na na-release. Sinunarte lang dati na sa ATC, sa Toys R Us doon, nagkaroon ng ganito, kaya nakakuha ko. Kaya kahit naging exclusive siya sa ibang bansa, medyo naging mas madali na kunin dito. Kasi nung time na yun, medyo madali pa mag-toy hunt, lalo sa Transformers, nung hindi pa ganun karaming scalpers. Pag pupunta ka ng festival sa ATC, yan, meron nandun kadalasan. Kaya lang, simula nung medyo dumadami na nagko-collect, dumami rin ng scalpers. Kaya, ayan. Medyo naging mas mahirap yung pag-collect ng figures. Lalo nung sa War for Cybertron trilogy yata, dumami rin mga exclusive. So yung mga sumunod na toy line. Parang laging mas konti na yung sa mall. Mas marami kang mabibili online. Pero hindi dahil mas marami online, guaranteed na makakuha ka na. Minsan mahirap din. Ay, ganito yata muna. Ito na yata yung ano niya. Yan, medyo kamukha ni Skylynx. I-compare ko sana din sa Commander class, kaya lang kasi busy siya ngayon. Kaya pakita. Nandun kasi sa taas. Skylynx. Kala mo ikaw. Ayan. Nakasakay kasi yung combined mode ng Batropolis Rescue Mission, kaya ayaw ko munang galawin. Yan. So, ini yung si Skylynx, yung Commander class. Tapos ito naman yung recolor and slight retool ng Combiner Wars Skylynx mode. Ayan. So, ang next naman natin at transform ay si Kill Bison. Ayan. So, robot mode muna. Kasi may robot mode naman siya, hindi katulad ni Thesaurus na dalawang mode lang na isang parang shuttle at isang parang Gryphon or Griffin. Okay. Okay. Kahapon ko lang pinractice yung pag-transform, nalimutan ko na ulit. Tapos, sakto kahapon, habang tina-transform ko kasi, napansin ko nga na merong mga loose ulit na joints. Lalo dito sa mga ball joint dito. Kaya pinatakan ko na ng Pledge Wipe and Shine para maging tight ulit. Para hindi maging flimsy itong figure na ito. Pati yung ibang members ng team na to, pinatakan ko din. So, habang pinapractice ko sana, check ko yung parts na kailangan ng i-tighten ulit. Tapos, overnight, napatayo na sila. Yan. Ito na yung robot mode ni Kill Bison. Tapos dahil sa transformation nila, tsaka dun sa
combiner mode niya, yung either arm or leg. Kaya siguro nagkaroon ng ankle tilt dito. Ayan. Kaya mas yung pag-pose niya. Mas magkakaroon ng ibang range of motion. Hindi katulad ng sa ibang figures na walang ankle tilt or hip rotation. Kumbaga, dahil sa pagiging combiner niya, nagkaroon ng ibang points of articulation. Yan. So, yan. Dito yung drill na part. Ang nakapansin ko lang sa mga promo sa product shots, hindi ganito yung design ng drill pag kinakabit. Parang nakaganito. Siguro naging iba yung final product. Yan. Skill Bison. So, yung head sculpt niya, unique din sa kanya. Wala siyang kapareho. Yan na, may horn pa dito. Yan. After ni Kill Bison, para same na transformation lang. Ito. Ay, hindi. Kill Bison. Nalito ko. Hindi siya si Kill Bison. Ito si Kill Bison. Yung kanina si Drill Horn, kaya nga may drill siya. Tapos itong si Kill Bison, Iron Bison na siya. Kasi siguro nire-rename ng Hasbro yung mga characters na masyadong medyo nagpo-promote ng violence yung pangalan. Siguro para mas maging kid-friendly. Ayan, halos same naman sila ng transformation. Dahil pareho sila ng mold. Nag-iba lang yung sa, ito, imbis na drill, may tank turret. Tapos yung head niya, kasi nga bison, may horns siya. Na makikita natin in a few seconds siguro. Depende kung gaano siya mabilis matatransform. Ito lang yung sa part na to yung medyo naninibago ako. Parang hindi ako sanay transform. Ayan. Ito yung kanyang horn. Kita naman. Gawin natin ganito naman para hindi sila pareho ng pose ni Drill Horn. Ayan. Medyo magkaiba kahit paano. Ayan. Sila yung dalawang leg ni Lion Kaiser. At nila-transform natin into robot mode yung dalawang leg. Yung dalawang arms naman. Nahin natin si Hellbat. Ayan. Nalimutan ko sino ba pareho na ito? Si Skydive yata. Yung sa aerial bots. Ito yata yung mold ni Skydive. Tama ba? Kasi ito si Air Raid yata yung kapareho na ito. Anyway, kasi sa Combiner Wars, maraming nag-share ng mold. Puro repaint lang. Ganoon naman kasi yung dati pa sa Transformers. Kadalasan iniiba lang ng konti. Parang sila Starscream, tsaka yung dalawa niyang kasamang Seekers. Si Thundercracker and Skywarp. At iba pa nilang mga repaint. Okay. Ay, teka. May nilalock pa pala dito. Ano nga ba? Ayan. Minsan nalilimot ako yung step na yun dito sa para mas maging stable yung connection ng legs. Ngayon nilalak. Ito rin unique din yung head sculpt niya. Meron ding mga parang tenga ng kasi nga siya si Hellbat or naging ano na siya ngayon. Nagpalit na rin ng name na nalimutan ko. Yung si Fellbat. Fellbat. Okay. Meron siyang parang bat ears.
steps na lang. Tapos na. Yan. Pwedeng ganyan or pwede rin ganito para halatang ano siya. Yung kanyang alt mode ay jet. Pero minsan gusto rin ganyan. Yung sa shoulders nga rin pwedeng i-adjust kung ano yung mas gusto niyo. Yan. So, transform natin si Felbat. Siya yung left arm. Tapos, ito naman si Guy Hawk. Hawk 2 ah. Hindi. Sobrang gas-gas na yun. Kahit paano, mas madali i-transform itong magkakapareho mode sa Combiner Wars. Kasi nga, madami naman sila magkakapareho ng steps. Teka, natuloy ko ba yung kwento kanina? Yun nga, yung iba nagko-collect ng Combiners, yung na-disappoint sila sa gantong version ni Layo Kaiser, kaya nag-customize sila para maging 6-member team pa rin. Ginawa nila, pinalitan nila yung torso imbes na itong si Desaurus. Oops! Nahulog pa. Buhay pa naman siya. Gumawa sila ng ibang torso para mabalik yung members na pinalitan ni Desaurus. Sila Lizak and Jaguar. Nalimutan ko lang kung ano yung recipe nila para dun sa customized Combiner team na yun. Ayan. So, ito na. At yung nakulog kanina na si Desaurus. Buhay pa naman siya. Fold lang ibang parts. Ayan. Ito na yung kanilang transformed mode. In limbs, naka-robot mode. Pero si Desaurus, ito yung kanyang mode. Yung pirated version ni Skylinks. Ayan. At ito yung kanilang weapon. At yan, subukan naman natin silang i-combine. Ayan, so kahapon pinractice ko i-transform sila sa mga robot mode at alt mode nila. Nalimutan ko naman i-practice na ibalik sila dun sa combiner mode nila. Kaya hulaan ko na lang kung paano siguro. How hard can it be? Magkapareho. Bakit? Okay. Ayan. Tapos yung tail. Ito yung combined version na yung ulo. Iba din sa Combiner Wars version ni Skylinks. Yung kay Skylinks kasi yung ulo niya parang kamukha ng Lynx mode niya. Ito parang medyo ginamit yung itsura nung sa series. Teka, baka hindi ka pa dapat pinagpaloob. Yun. Ayan, parang bumabalik na siya sa dating itsura niya. Yung naka-combine. Yun nga, kasi sabi ko kanina, simula nang nabili siya dati, binuksan ko lang yung box, tapos kinumbine ko na siya. Tapos simula nang naka-display na lang siya sa glass cabinet. Hindi ko na ulit siya nilabas simula ngayon lang ulit. Kaya medyo nalilimutan ko yung steps ng transformation. Siguro maliit ang ginagawa yun, pero pwede na muna yan. So ako na itatama pag kinuha na ng picture. Yan, ito na yung torso ni Layo Kaiser. Yan. Ito naman
Gawin na natin yung isang leg. Si Drillhorn. Alam niyo yung mga palabas sa Korea, yung parang challenge yung pagkakain. Yung dapat hindi marinig. Sinusubukan gawin ni Ken ngayon habang nagre-record ako. Sige lang, kahit man. Nagbubukas kasi siya ng packaging ng gummy bears yata. And nag-snack siya. Nakain ng snack. Ayun, ito, nalimutan ko lang naman yung transformation. Pero alam ko parang medyo mukhang tank mode siya pag naka-leg mode itong character na to. Kaya yun yung susubukan kong gawin. Medyo natagalan lang yung pag-transform kasi nalimutan ko paano i-lock yung sa gitna na part. At ano pa ba? Yan. So ito na yung left leg ni Laia Kaiser. Next up, si Iron Bison, formerly known as Kill Bison. Then kailangan na maging mabait yung name nila. Hindi masyadong parang violent yung tunog dapat. Parang yun yata yung dahilan. Or baka merong mga nakauna sa pag trademark ng name. Kanina munti ko na malimutan kunin itong combiner port, yung kay Drillhorn, itong kay Bison, kay Iron Bison medyo mahirap din yata. Ayan, medyo na stuck. Ito yung part na medyo nalimutan ko kanina. Kaya medyo natagalan. Yung kay Drillhorn. At ayun, ganun pa rin. Medyo mahirap i-lock. Okay na yan. At i-connect ko lang ulit yung bago na hindi masyado. Yung feet. Hindi yung default. Ayan. So,
ito na yung dalawang legs. At nalimutan ko pa yung turret. Yan, usually yung mga combiners na nakaganto yung design. Pero kasi yung itsura ni Layo Kaiser, pag naka-combine, naka-side yung mga tank. Yung kanyang mga legs. Kaya nirarotate ko. Nababawasan yung articulation pero gusto ko lang ganyan ang itsura. Ayan. So, na-connect na yung mga legs and feet ni Layo Kaiser. Kaya yung arms naman, ito transform. Okay, ito na si Felbat. Yung dito, merong konting slight na variation sa pag-transform. Yung parang close pa rin siya sa ano niya, alt mode din jet, pero kailangan iwan yung ibang parts para maging elbows. Ito yata medyo mahirap i-rotate yung combiner port kahapon nung tina-transform ko. Parang masikip yung ratchet or spring. Yan. Tapos, ano ba ito? Nalimutan ko na. Kasi ang na-practice ko lang kapon yung transformation into alt mode and robot mode. At yung combiner mode nila, nalimutan kong practice yan. Kaya hinuhulaan ko ngayon. Or pwede ko i-check siguro yung photo sa internet para maging reference ko habang tina-transform. Ayan. Kailangan i-lock yung itong slot na to. Tapos merong peg dito. So ito yung sabi ko na parang elbow. Ayan. Para pag naka-combine mode na siya. So siya yung left arm, kaya kakabit natin yung left hand. Ayan. Nabusag si Eka sa gummy worms. Nabusog ka sa gummy worms. Gamit ko wala. Ito mga nakarang araw kasi nahilig siya sa pagkain ng mga gummy stuff. Ayan. Teka, adjust ko lang yung tripod dahil hindi masyadong kita. Ayan. So, ang kulang na lang yung kanyang right arm and right hand na si Skyhawk. Kaya transform natin si Skyhawk. Siguro maging mas mabilis na to kahit paano. Ay, hindi. Iba nga pala. Medyo iba yung wings niya dito. Pero, teka. Kasi yung ba na nilalak? Oo. Pero mali yung ginagawa ko. Ganda yata.
Teka, double check ko lang din sa internet, sa Google Images. Mali. Ayun, dito pala ilalak sa malapit sa wrist. Tapos dito. Ayan. Ayan. So, nakasecure na yung kanyang mga forearms. Sunod naman. Ito. Ayan. At yung kanyang hand. At kaya adjust ko ulit yung camera kasi kakabit na siya kay Leo Kaiser. Ayan. Yan na, ang combined mode nila. Teka, kasi ito na nagkaroon ng extra parts yung kanyang mga weapons. Kanilang mga weapons and yung mga hands and feet ng combiners. Ginawa ko dati para hindi nakakalat. Kinonect ko lang sa iba't ibang parts kung saan pwede connect. Katulad itong sa likod, sa wings. Ayan. Dahil itong mga black na ganito sa mga arm. Ayan, malapit sila sa arm. Para lang hindi mawala. Itong mga white. Ito kay Drill Horn. Kay Kill Bison. Or Iron Bison na nga pala. Tapos ito, pwede naman dito. Or kung saan nyo gusto, kung may copy naman kayo ito at nalimutan kong buksan yung ilaw. Pero so may ilang parts itong video na medyo madilim dahil nalimutan ko ngayon yung ilaw. Yan. Tapos yung weapon niya. Dahil hindi pa ako nag-3D model ng bagong weapon niya. Ito na muna. So yan yung default. Ganyan, parang barrel. Pero yung ginagawa ko nga, ito, ginagawa ko sword. Hindi nga lang siya ganun ka-sturdy. Pero, not bad. Yan, so, sa Transformers Victory na nandito sa Cavite, merong Star Saber at si Great Shot yung nakarang episode. Tapos si Death Saurus naman sa Destron side. Ito si Leo Kaiser. Tapos dahil na-release na at nagsisimula ng na-distribute si Dino King. Siguro, kukuhain ng Dino King. Depende. Pero gusto ko kasi yung Takara version. Although minimal na yung pagkakaiba ng Hasbro and Takara. Gusto ko lang makita yung packaging. Siguro pipili ako. Mas gusto ko Hasbro or Takara. Tapos Galaxy Shuttle din dahil nagkaroon ng reissue. So yun, halos makukumpleto na yung cast ng Transformers Victory. Yung pang Rescue Patrol Team, nandyan din. Tapos ang wala palang official na bagong generations na cast ng Transformers Victory, yung sa Autobots side, kasi wala dun sila na yung, diba? Ayan, yung Landcross, yung Multiforce. Tapos si Road Caesar din. Wala pang mga bagong version kasi yung mga yun. Okay sana, kumpleto na sana yung cast ng Autobots and Decepticons ng Transformers Victory. Kasi si Star Saber nga, Victory Saber may Haslab. Tapos si Death Saurus may Haslab. Si Leo Kaiser, ito kahit medyo luma na, pwede na rin. Si Dino King, yung Dino Force, meron na yan. Kaka-release lang. Tapos yung Rescue Team, na kumpleto din. Galaxy Shuttle reissue. Si Great Shot yun dati. Yan.
konti lang makompleto na yung buong cast ng Transformers Victory. Dahil dyan, tatapusin muna natin yung video. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kita-kita lang sa susunod na episode. Bye-bye!